Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Isa ito sa mga binitawang salita kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap niya sa Senado. Sa programang At the Forefront, ipinaliwanag ng dating Presidential Legal Advisor ni Duterte na wala itong inaamin at walang death squad. There is none. What he's saying is that these people are involved in enforcing the law. And if they arrest and the suspected criminals resist arrest, then they can do reasonable force. And necessarily, if they kill, euphemistically, they are the death squad. That's a figure of speech. Pero hindi ito kinagat ng mga kongresista. Sa programang On Point, sinabi ng mga chairman ng Quadcom na mas tumibay ang kanilang mga nauungkat na detalye kaugnay sa drug war ng nakaraang administrasyon. Meron siyang admission, di ba? Na meron, yes, there was death squad, Davao death squad daw. Second, merong reward, no? Na although he said it differently, no? He did, yeah. In so many words. Okay tayo mag-joke, mga presidente, pwede naman mag-joke, bakit hindi? Pero kung may mga ebidensya, klaro, tapos magsasalita ka, tapos sasabihin mo joke, then I think it's inappropriate. Pero para sa isa pang co-chairman ng Quadcom, hinugna ang mga naging pag-amin ng dating Pangulo para makasuhan siya ng paglabag sa RA 9851 o ang batas laban sa crimes against humanity. Malinaw yung Republic Act 9851 eh. Oo. Kasama din yung command responsibility or conspiracy. What is the basis of the killings that have happened? Ang dami niyan. Policy. Who pronounced the policy? The former president. Giit naman ng Assistant Counsel para sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK, dapat sa International Criminal Court kasuhan at papanagutin si Duterte. May provision din kasi sa RA 9851 na maaaring ipaubaya ng gobyerno ng Pilipinas ang paglilitis sa ICC. Ang ICC ay may malawak na karanasan tungkol sa trial ng crimes against humanity. Sa Pilipinas, wala pa halos na nakakarating ng korte, wala pang nakakarating ng Supreme Court patungkol dito. Kaya kung sakasakali, ito yung una. Maaari ring hatiin ang paglilitis at isagawa sa mga korte dito sa Pilipinas at sa ICC. Sa domestic courts, actually, ang sabi namin, maaari namang makipagtulungan at magkaroon ng complementarity in a sense. Dapat pati ang mga kumalabit ng gatilyo ay makasuhan. Handa ang mga kongresista sa ipinangako ng pagdalo ng dating Pangulo. Pero nagpaalala naman sila na huwag naman umulan ng mura sa kanyang pagharap dito sa Kamara. Para sa Agenda, Zandro Ochona, BNC.